Hi Kaulma! Happy World Teachers Day! Pagpupugay sa lahat ng mabuting guro. And for today's video, gawin natin yung basic teacher topper. Kahapon ko lang ito ginawa and buti na lang din natapos ko. So yeah, let's start! Unahin natin yung pinaka-armature niya. Kailangan natin ng floral wire, gauge 16 or 18, pwede rin naman. And i-fix natin siya gamit yung floral tape. And i-bend natin siya kagaya ng ganito. And then, ganyan. So, ito yung pinaka-armature natin. Then next, gawin natin yung legs. So, sa legs, kailangan natin ng 12 grams. Okay. At yung length niya ay mga around 4 inches. Okay. Ayan siya. Gawin natin yung leg. So, basic lang naman to. So, mabilis lang itong sundan. Kaya magkikwento muna ako sa inyo. Alam nyo ba, nung bata pa ako, teacher din talaga yung gusto kong maging. Kaya yung nakalagay sa yearbook ko nung elementary ako ay teacher. Yun nga lang, nung nag-college ako, ang tinake ko ay BS HRM. Kasi bago ako nag-college, nag-work muna ako. So, nasa field ako ng baking. At alam nyo ba, ang ginagawa ko doon ay ako yung nagsusulat ng calligraphy ng Happy Birthday, Merry Christmas, at Happy Anniversary. At kung ano pang gustong ilagay ng client doon sa cake. Yes, ginagawa ko yun dati and na-enjoy ko siya. Kaya din siguro nung nag-decide ako na mag-college, ang tinake ko talaga ay HRM. And I praise God na hindi niya ako pinabayaan na yung plans niya ay lagi yung makakabuti sa akin. At saka, kung ano yung dinesire ng heart ko nung bata pa ako, nadala ko siya parehas. Na nasa baking industry ako at the same time, nasunod pa rin yung gusto ko maging teacher kasi nagtuturo pa rin naman ako. Yun nga lang, more on sugar figure. And maraming salamat sa lahat ng naging estudyante ko na nagtiwala para maturuan ko din sila. And yes, ang saya lang na nai-enjoy ko yung pagtuturo kasi ang dami kong natututunan sa lahat ng mga estudyante ko. At the same time, nakakapag-build ako ng relationship at ang dami ko na rin naging estudyante na naging kaibigan ko na. And sobrang na-appreciate ko kayong lahat at bless ako sa buhay nyo. Kaya tara na guys, mag-coffee date na tayo. Okay, so balik tayo dito sa ating ginagawa. So, torso na ito. Ayan, naglagay ako ng konting breast kasi adult yung ginagawa natin. Ayan, so gamit tayo ng stick para kapag in-insert natin siya doon sa armature, hindi siya madideform. Ayan, so insert lang natin siya. Okay. Tapos, i-blend lang natin gamit yung ating sugar shaper. And so, depende sa shape ng katawan, i-workout mo lang siya gamit yung ating sugar shaper. And then, para sa shoes niya na black, ayan, syempre gagamitin natin yung Sugar King na fondant na black. May mga nagtatanong sa akin kung ano daw yung gamit na medium ko kasi parang hindi siya dumidikit sa kamay ko. And so, ang gamit ko dito sa mga basic figure ko ay Sugar King fondant. Yes, makikita nyo, hindi siya dumidikit sa kamay kahit sa cutting mat or dito sa silpat. Kapag ni-roll mo siya doon, hindi siya dumidikit. So, sa akin, nag-work siya kahit walang cornstarch or walang shortening. Good siya sa akin. And, ayan. So, fix lang natin siya. Then, attach natin yung isa. Alright. So, i-roll lang natin siya. I-wrap lang natin siya doon sa pinaka paa niya. And then, i-cut natin yung excess niya gamit yung ating scissors. Alright. Tanggalin mo lang yung sobra. At, i-cut mo para ma-shape yung ating shoes. Yeah, doll shoes lang ito. Flat shoes. Ayan.
And then, roll tayo ng navy blue ito. So, para ma-achieve yung navy blue, add kayo ng black sa blue. So, kulay ka muna ng blue, then add ka ng konting black. So, depende kung gaano ka dark yung gusto mo doon sa navy blue. Ayan. So, mas madaming black, mas magda-dark siya. And then, ito naman, ang kulay nito, ang nilagay ko ay blue na may konting violet. So, minix ko siya. Konting-konting violet lang. Ganun yung shade na ginawa ko. I don't know lang kung ganun talaga siya. Pero yun kasi yung nakita ko doon sa internet na kulay ng uniform. So, para ma-achieve ko siya, ang ginawa ko ay blue na may konting-konti lang na patak ng violet. At sobrang light lang siya. Ayan din. So, scissors ulit para matanggal yung mga sobra. Next, arms tayo. So, kailangan natin ng 3 grams. And kunin natin yung wrist gamit yung sugar shaper. Ayan, so, dumi pala ng kamay ko. Nagkulay kasi ako nung navy blue. So, kaya yung kamay ko nag-dark kasi sabi ko nga kahapon ko lang siya naisipan gawin. Eh, nagkulay pa. So, dumikit lahat ng kulay sa kamay ko. Kaya medyo makulay yung aking kamay ng navy blue. Then, cut natin yung mga sobra. Ayan. So, kailangan yung daliri niya manipis lang. Hindi siya makakapal. And then, soft natin. Smooth natin yung mga edges. Then, dito din sa kabila. Cut natin siya para magnipis yung ating mga fingers. Ayan din. Okay. Tapos, check nyo muna. Ayan, yung length. Kapag na-check mo na yung length, kukunin na natin yung kanyang siko. And then, bed natin. Alright. Ayan. So, position natin ng ganito. Pero bago yan, gawin muna natin yung book. So, I think itong book medyo madali lang naman to. Cut ka lang ng white. Depende kung gaano ka-thick yung gusto mo sa book. And then brown. Or kahit anong gusto mo na cover ng book mo. And then, ayan siya. Pwede ka naman gumamit ng maraming layer ng book. Kaya ni ma'am. Okay, then add tayo ng texture doon sa book na parang yung mga pages niya dyan. Gamit yung ating tool. And then paste natin siya kung saan natin ipuposition yung kamay at yung libro. Ayan. So, dapat mukhang nakahawak si ma'am doon sa ating book. Alright. And then, sa kabila naman, ibibed natin siya na parang, kunwari, merong tinuturo si ma'am. So, yung ginawa ko dito na figure, wala na siyang stick. Pero, pwede ko yung maglagay ng stick. Tingnan nyo, sinishape ko siya. So, kapag na-dry na siya, naka-fix naman niya ng maayos. Tapos, lagyan nyo na lang siya ng stick kung gusto nyo. Or, pwede rin naman na as is na yan. Kunwari na lang may tinuturo si ma'am na lesson na walang stick. Okay? Ayan. Then, hayaan mo siya mag-dry bago mo lagyan ng stick. Then, maglagay tayo ng sleeve. Okay, so fix lang natin siya ng ganyan. Yung iba kapag naglalagay ng sleeve, nakalagay na siya sa arm bago i-connect doon sa katawan. Pero ako mas gusto ko na finifix ko muna yung arms niya doon sa torso bago ko siya lagyan ng sleeve. Well, depende naman yun sa inyo kung ano yung gusto nyo. Next, head na tayo. So, kailangan ko ng 25 grams dito. Medyo maliit siya compare doon sa mga ginawa ko dati na 50 grams or 35 grams. So, ito ay 25 grams lang. At, yes, medyo mas maliit siya ng konti. Ayan, so, ginawa ko muna yung mouth line and gumamit ako ng Serrar 301. Favorite ko na tool. Then, inopen ko siya gamit yung 301 na tool para may mapaglagyan ako ng
brown para yung feature ng ating face or ng ating mouth ay naka-open. Kasi masaya si ma'am. Then, blush muna ako dito. Lagyan ko muna siya ng konting shade para medyo mabuhay yung face natin. So, ang ginamit ko na pang shade dito ay Sugar Flare, Pink Honey, and then mixed ng peach. Pero depende rin naman yun sa gusto nyo na shade. Depende sa kulay ng skin tone mo. So, depende rin yung shade ng blush on ang ilalagay mo. Then, nag-insert ako ng teeth. Ayan, so maliit lang. Ayan, so pag naglalagay ko yun ng teeth ha, make sure na medyo maliit lang. Kasi, yung iba kasi kapag naglalagay, sobrang malaki. So, careful kayo na kapag naglalagay kayo ng teeth, maliit lang para hindi siya mukhang nakalabas yung kanyang teeth. So, mas cute, medyo maliit lang. Enough lang talaga siya para doon sa size ng mouth. Okay, then, ayan. Create na natin yung eyes. So, naglagay ako ng black. Yes, ang black dito, ang gamit ko ay Sugar King na fondant na black. Sobrang ganda niya, guys. Ayan. So, eyeliner. Syempre, again, sabi ko, ang eyeliner yung nagbibigay shape ng eyes. So, kailangan kapag naglagay ka ng eyeliner, galingan mo talaga para maganda rin yung shape ng eyes natin. So, dito rin sa kabila, same din kung ano yung thickness, kung ano yung length ng sa kabilang side. Make sure na same din siya doon sa kabilang side. And cut natin kasi kita nyo naman, mas mahaba siya. Then, enhance natin siya gamit yung Sugar Flare White Dust. So, kapag sa eyes, mas gusto kong gamitin yung dust kasi mas mabilis siya mag-dry compare sa gel. Then, ayan. At konting highlight pa sa ngipin, sa ating teeth. And then, balikan natin yung eyes. Konting highlight lang para hindi siya sobrang dark yung mata natin. Highlight tayo ng white. And then, syempre, ang pinakamahirap do sa lahat, yung pagkikilay na ang hirap pantayin, yung left and right. So, kita nyo naman ako, diba? Dito sa left, minsan nahihirapan ako. Tingnan nyo, mas maganda yung pakapin ko dito sa right. Yeah, ganun talaga siya. Normal yon na hindi napapantay ka agad. Kaya kailangan yung pantayin. Okay, and then, ayan, i-shade or i-paint natin yung kanyang eyelid para mas ma-define lang yung ating eyes. And then, lagay tayo ng eyelashes. Okay, light lang din. So, again, yung gamit ko dito na brush ay Kolinsky brush, Winsor & Newton, Series 7. Sobrang nice nito. Available siya sa Bake et al. And then, lagay tayo ng ears. And, so yung ears kailangan na shape mo na siya na parang teardrop shape para pag in-insert mo siya doon sa ginawa mong socket, may insert mo siya ng mas maayos. Okay, so define lang natin or add tayo ng details doon sa damit ni ma'am. So, ito mga optional naman to. So, kahit hindi na to gawin kasi, 'di ba? Iba-iba naman ata yung uniform ng teacher, depende. So, wala lang, nilagyan ko lang siya kasi gusto ko. Then, next, maglalagay na tayo ng hair. So, yung head dito medyo malambot pa, kaya makikita nyo medyo na-deform siya ng konti. Kaya kung maglalagay kayo ng hair na parang nakatali yung buhok or naka-ponytail or kahit anong hair na alam mong mayuyupi or mas magagalaw mo masyado yung head, mas better na i-dry nyo muna siya, i-set nyo muna siya para kahit maglagay ka ng ganito, alam mo na hindi madi-deform yung hair. Ako, pag naglalagay ako ng hair, lagi kong sinasabi na the next day na ako naglalagay ng hair. Hinahayaan ko muna na mag-set yung head niya para kahit pisil-pisilin ko siya, diin-diinin ko yung hair niya, hindi siya madi-deform. Ito nga sabi ko, 'di ba?
minadali ko lang siya kahapon, kaya medyo na-deform yung mga sa may forehead niya, saka dito sa may ilalim ng head niya. Pero, I think di naman siya nahalata. Okay. Alright, then add tayo ng konti dito sa side. Okay. Yung style ng hair na to, pwede mo din siyang gamitin sa grandma. 'Di ba yung hair ng grandma parang ganito din. Then, add tayo ng mga texture ng hair. So, lahat yan magpo-fall kung saan mo ilalagay yung hairband niya. Doon lahat papunta yung mga line or mga hair strand mo. Okay, ganyan siya. Okay, so, lagay lang tayo ng detail or texture sa hair niya. Then, ito na yung pinaka hairband niya. So, texture ulit. Then, attach natin siya doon sa pinaka hair niya gamit yung ating tool. Ayan. So, fix mo lang siya. Then, kuha tayo ng stick para malagay natin yung butas, yung head niya. Para pag nilagay natin siya doon sa ating katawan, hindi masisira yung head natin. Then, next, gawin natin yung parang eyeglass. So, yung eyeglass nito parang rectangular siya. So, syempre, kailangan natin ng pliers and then ng floral wire gauge 28. Yes, 28 ito. So, sukatin mo lang. So, kapag ginamit mo to, susukatin mo lang yung length, yung size nung pinaka-head niya at eyes niya para syempre yung ating eyeglass doon lang din magpo-fall sa size ng ating eyes at ng ating head. Kasi syempre alangan naman sobrang liit or sobrang laki ng ating eyeglass. So yes, sukatin mo lang at gamit ka lang ng pliers para mas magawa mo siya ng rectangular at may kanto talaga siya. And then, ayan, fix natin. Alright. Then, ma'am, tingin ma'am. Okay, so lagay na natin siya. Then, fix. Alright. Then, attach natin yung head doon sa ating neck. Alright, then, shade tayo. Gumamit kayo ng color dust para mas mabuhay or mas ma-enhance natin yung ating figure. So, ito mga optional. Pero, ginagawa natin para mas mukhang buhay yung ating figure. So, ayun na si ma'am. So, ayun lang guys. Thank you for watching. I hope na may natutunan na naman kayo. Don't forget to share and like. Thank you and God bless. Bye!